Mga tol, bakit natin dapat protektahan ng ating West Philippine Sea? May mga nagtatanong mga tol, ano ba ang ginawa ng China? Meron na ba silang history ng pananakop mga tol? So pag-usapan natin ngayong araw na ito mga tol kung bakit natin dapat protektahan ng ating West Philippine Sea. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Maririnig natin to mga tol sa mga pro-China na dapat daw makipag-usap tayo sa China. Dapat daw makipagkaibigan, makipagnegosyo tayo sa China. No? Dapat daw mga tol, daanin natin sa mabuting pakiusapan kesa naman sa pakikipag-away sa kanila na pwedeng gerahin daw tayo ng China. Yun yung paulit-ulit na naratibong naririnig natin sa kanila na parang tinatakot mga tol ang mga Pilipino para sumuko na lang tayo mga tol, makipagnegosyo na lang tayo sa kanila, mayamang bansa yan, di ba? Ngayon, sa history mga tol na ating panonoorin mula rito sa BRP Sierra Madre, meron akong gustong ibahagi sa inyo, no? Kung ano ba yung posibleng mangyari sa West Philippine Sea kapag hindi na natin itinaguyod, mga tol, yung ating iginigiit na karapatan o kapag hindi na nagsalita yung ating mga Coast Guard, ating Navy, yung ating mga sundalo dito sa China dahil ang gusto nga ng ating ibang mga politiko rito is manahimik na lang. Wag nang makipag-away sa kanila. Wag na nating galitin pa itong China kasi lumalabas mga tol, tayo pa may kasalanan, tayo pa masama eh. Eto mga tol, panoorin natin to. The supposed shelters do not remain simple for long. Eto, dito nagsimula mga tol sa Mischief Reef 1995, no? Eto lang yung itinayo ng China noon. Yan. By 1998 to 1998, lumaki na. Ulitin ko nagsimula lang sa ganito. Isang simpleng shelter lang. Naalala ninyo mga tol, ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal o Scarborough Shoal, tatayuan daw nila yan ng facilities mga tol. No, parang ganito rin nangyari dito sa Mischief Reef. Ganito lang nagsimula yan, shelter lang yan sa umpisa. supposed shelters do not remain simple for long. By 1998 to 1999, aerial images show big concrete facilities Lumaki na. appear about 300 meters long, barracks, even a probable command center. Ito na meron na parang mansyon no. A pattern becomes clear. First, buoys and markers. Then, temporary wooden shelters. Nagsimula sa buoy, markers, tapos naging wooden huts. Then, permanent concrete buildings. From 2013 to 2015, the reef was transformed again. Dito makikita na mga tol na nagre-reclaim na sila. Yung mga buhangin sa ilalim ng dagat, hinihigop yun ng parang malaking vacuum tapos itinatapon sa ibabaw hanggang maipon at maging parang island na. Saka ngayon nila yan gagawin parang isla. China carries out massive land reclamation, Ito na. pouring sand and rock over the coral. In just a few years, an artificial island of roughly 558 to 590 hectares appeared where there used to be only water and reef. A Ayun na. Ito na man-made itsura. platform the size of a small city. Ganon ang mangyayari mga tol sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Kapag ka nagpauto tayo na sinasabi nilang kaibigan, sinasabi nilang hindi natin dapat sila awayin, hindi tayo dapat makipag-away sa kanila. Hindi naman talaga as in tayo na ikipag-away sa kanila. Gusto ko pa ulit-ulit i-correct yun eh. Hindi naman kasi tayo nakikipag-away sa kanila mga tol eh. Diba? Kumbaga, isinasabi lang natin sa kanila, huy, dun kayo, atras kayo dun. Kasi itong bahaging to na inuukupan ninyo is ayon sa international law is pag-aari na namin. Nasasakop na namin to, soberanya na namin to. Kami yung may karapatang mangisda dyan, kami yung may karapatang kuhanin, yung mga likas na yaman dyan, mga langis, mga gas. Sa amin yan. Kasi meron kayong sarili ninyo atras kayo dun. Ang problema mga tol, sinasabi ng China na hindi, amin yan
Alam nyo yung 9-dash line na 10-dash line namin? Amin yan eh. Nasasakop pa namin yan eh. Diba? O, magtatayo daw sila ng mga ganitong shelter sa umpisa. Paglipas ng panahon, isang napakalaking island na mga tol. Na magugulat tayo, military base na. Kita nyo yung ginagawa nila mga tol. Kaya paano tayo maniniwala? Paano tayo magtitiwala? Kung hindi natin igigiit to pagdating ng panahon mga tol, yung ating mga kaapu-apuhan o baka nga wala na talaga silang abutang karagatan pa dito sa West Philippine Sea. Lahat yan nasasakop na ngayon ng China. Sa iba pang mga video mga tol. Today, Ito yung Mischief Reef mga tol. Ito mula to kay BRP Sierra Madre Today, Mischief Reef is a full-fledged military base. Military base na siya. Natatandaan niya, nagsimula lang siya sa isang maliit na shelter lang. Ngayon talagang full-fledged military base na siya. A runway of about 3 kilometers. Hardened hangars and storage. Deep harbors for ships. And layered radar and communications systems. Open source reports point to the deployment of HQ-9 or HQ-9B surface-to-air missiles, YJ-12B anti-ship cruise missiles, gun batteries, and jamming equipment. Weapons that can threaten ships and aircraft far across the West Philippine Sea. What began as a fisherman's Ito lang dati, fisherman's shelter. shelter has become, in effect, an unsinkable missile and air base, Ito na siya ngayon. positioned inside the Philippines' own maritime zone. Sa loob mismo ng ating Philippine Maritime Zone. Ngayon, sasabihin nila na nakikipag-away daw si Commodore J. Tariela, nagagalit daw at inaaway daw sila ng mga Pilipino, inaaway daw sila ng mga opisyal ng gobyerno. Well, dun sa ibang mga politikong nagsasalita, hindi naman talaga natin sila mapagkakatiwalaan dahil mga sila Mga politiko yung mga yan Posibleng yung iba sumasakay lang sa issue para makakuha ng boto Diba? Kaya mas magandang ang panoorin at pakinggan nyo na lang mga tol yung mismong mga frontliners natin, yung mga nakaka-receive talaga ng aktual na pagpapahirap na ginagawa ng China sa dagat, diba? Mga eto halimbawa sa PCG natin kasi alam talaga nila yung nangyayari dyan. Di ba? Yung mga Navy natin, yung AFP natin, mga tol. Sila yan kasi mga hindi naman mga halal yan, hindi naman mga tumatakbo yan Kahit na sino maging presidente, mga tol, kung anong iuutos, yun lang din naman yung gagawin nila Kaya nga pag ang sumunod na presidente ng Pilipinas is pro-China, wala, yari silang lahat. Yari tayong lahat mga tol, baka maibenta na talaga tayo. Sana wag no. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.